Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yes, punong-puno po ng pagpapala ang araw na ito because it's 20th day of June, 2023. Nung sinot ko tong video na to syempre binoise over ko pa kaya ngayon lang na-upload. Araw ng kapanganakan ng isang baklang laging iniiwan, laging sinasaktan, kaya heto, nag-vlog na lang. Na-miss ko yung intro ko na naman na yan. At dahil nga sa birthday ko, sabi nila, gigising ka daw dapat ng nakangiti. Kaya hayan, kahit tulog pa ako, pinilit ko ng ngumiti. Para daw kasi maging maganda ang pagpasok ng panibagong taon ng buhay mo. Ganon yon. So, ang sunod ko pong ginawa paggising ko ay humikab. Charot, syempre nag-pray. Yes, tuwing birthday ko kasi, nagpe-pray talaga ako. Hayaan nyo na, minsan lang naman. Charot. Seriously guys, kapag nagpe-pray ako, more on gratefulness and repentance lang siya. Magpapasalamat, hihingi ng tawad, then lastly, I wish for other people na, like for my family, my friends, ganon. But not always for myself kasi I believe na alam ni Lord kung ano yung desire ng puso ko, kung ano yung mas nakakabuti para sa akin. Ayoko din kasing humingi at mag-expect ng isang specific na bagay na kapag hindi dumating or natupad, ay humantong ako sa point na kukwestiyonin ko siya. Kaya whatever comes in my life, whether it's positive or negative, good or bad, I always consider it as a blessing. Besides, contentment is the best thing that will keep you going. Oh, English yun Nakapag-compose po ako kaagad. Pero dahil sa birthday ko naman ngayon, syempre magwi-wish na ako para sa sarili ko. Alam nyo kung ano yon? Isa lang naman. Gusto ko sana maging immortal. Alam nyo kung bakit? Kasi nga 'di ba, tuwing birthday mo, laging wish nila sa'yo, more birthdays to come, have a good health, long live, ganun. Ang suma total lang naman yan, ayaw ka pa nilang mamatay. Gusto pa nilang humaba buhay mo. Tapos next year, ganun din ulit yung wish. Kahit nga 100 years old ka na ang wish pa rin nila sa'yo, more birthdays to come. Di hilingin mo na lang maging immortal ka. Ganun din naman yun, para minsanan na. Charot. Ngayon, nakabihis na ako. O, diba? Birthday na birthday ko, may pasok. Alam nyo kung bakit? Mamaya ko na i-explain. Tignan ko muna itong pagmumukha ko sa madumi naming salamin na kahit ilang punas na gawin ko, hindi pa rin matanggal-tanggal yung puti-puti dyan. Ewan ko ba? Ano ba kasi magandang panlinis dyan? Di ko man alam. So, habang tinititigan ko yung pagmumukha ko dyan sa salamin, parang na-overwhelm ako guys kasi hindi mo aakalain na 32 years old na pala ako. Parang 23 lang naman nakikita ko. Still look young and fresh. Diba? Tapos yung pagkakinis ng mukha ko kapag hinawakan, halos pareho lang dyan sa salamin. Glossy. Alam mo yun? Wala talagang pinagkaiba guys. Kahit hawakan nyo pa yung pagmumukha ko. Parang ganyan no. Diba? Pak! Only placenta and Johnson's baby powder touch my skin. Who touches yours? Aray ko, ano ba yun? Nasa lubsob ako? May mga nagtatagong tigyawat pala dito sa baba ko? Tara na nga at papasok na ako. So, ito na nga. Sa totoo lang guys, 1 week before my birthday, nagpaalam na ako na mag-day off. Kasi nga, I wanted to spend that day for myself, not for anyone else. Kaso, bigla namang na-move yung date ng inventory namin. Nakakaloka. At tumapat pa talaga sa birthday ko. Supposedly, June 17 po talagang inventory namin. Kaya ang bakla, excited na mag-day off. Pero nung June 16, 1 day before our inventory, bigla naman nag-inform yung supervisor ko na hindi daw tuloy at iniresked sa June 20. O diba, tinapat pa talaga? Parang nananadya. Kaya heto, alauna ng hapon ay papasok na ako sa trabaho para magbilang ng mga stocks. Pagdating ko pa lang, nagsimula na ako na magbilang. Inuna ko dito sa may stock room namin para maaga man matapos. Usually ang inventory namin guys, natatapos po yan alas 5 ng madaling araw. So from 1 p.m., ang uwi ko na po niyan, kinabukasan na ng madaling araw. Around 16 hours po na duty. Tignan nyo, birthday ko, pinapagod nila ako. Nanggigigil ako talaga. So, ganyan lang po ako magbilang. Acting lang ba ganon? Drama-drama lang, putyo-putyo. Charot. We are trying our best naman para maging accurate yung pagbibilang. Pero, dito sa amin, walang pressure. Alam nyo kung bakit? Kasi, hindi naman kami chinacharge sa mga variances. Actually, ganito halos lahat ng mga company dito sa Saudi, especially sa mga supermarket. Pero di ko naman nila lahat Hindi gaya dyan sa... diba? Nakakapagsalita na naman ako. Pero totoo naman kasi dyan sa Pilipinas,
Pilipinas kasi na-experience ko. Di ko rin naman nila lahat, pero may ibang mga kumpanya dyan na kapag may variance sa inventory, may missing, may shoplift, charge nila sa empleyado. Nakala mo kung milyon ang pinapasahod nila. Ang liit na nga ng sahod, kakaltasan pa. Di rin naman kalakihan sahod namin dito, pero di kami charge kapag may mga ganyang variances. I-explain mo lang, tapos hahanapin mo kung makikita mo at okay na. Unless, may ebidensya sila na ninakaw mo talaga yung nawawala. Kung sa shoplifting naman ang pag-uusapan, Diyos ko, mas talamak dito, oy. Pero di kami charge. Hindi gaya dyan na kung sino pa yung mga maliliitang sweldo, sila pang inaagrabyado. Tapos yung manager absuelto, ano yun? Ikaw ba nag-utos na i-shoplift yan? Ha? O, inuulit ko, di ko nila lahat ha. Tara na nga sa labas. So around 10 PM guys, ay lumabas ako para i-pick up yung in-order kong pagkain. Kabsa lang naman ito. Dinner namin ng mga katrabaho kong ibang lahi kasi ako lang po mag-isang Pinoy sa section ko paggabi. Aware naman sila na birthday ko, kaya sabi ko, ako na bahala sa dinner natin. Buti na nga lang at may nagdi-deliver ng kabsa dito sa amin. 23 realizations lang bawat order, kalahating manok na yon, free delivery pa. So ayan, nakuha ko na po yung in-order kong kabsa na may faham or inihaw na manok. Dalawa lang in-order ko, 5 kaming kakain, hati-hati na kami Wala na akong pera ba? Charot. May free food naman na binibigay ang company namin during inventory. Tinapay, soft drinks, coffee, ganyan. Kaso, magbibigay sila kapag pagod na pagod ka na kung kailan papatirik na yung mata mo sa gutom ba. Kaya di na namin maantay. Charot. Ngayon ay kakain na po kami. Kasama ko yung dalawang katrabaho kong Indiano, sina Dilshad and Taslim. 5 kaming empleyado sa section namin, pero yung dalawa, yung mudir ko, tsaka yung isa pang Indiano, kailangan maiwan sa selling area. Kaya, tatabihan na lang namin sila. So, ganyan lang po ako nag-celebrate ng birthday ko. Para lang kami nag-boodle fight ba? Alam nyo, parang blessing in disguise na rin yung pagkakatapat ng inventory sa birthday ko. Kasi, nakatipid-tipid ako, no? May advantage din pala itong bisibisihan ka, ano? Kasi kapag sinabi nilang, pakain ka naman, ay, busy kasi ako, walang time, o diba? Di nila alam, wala ka talagang perang pampakain, ano? Pero sa totoo lang guys, wala din po talaga akong plano maghanda on my birthday. Kasi nga, inuna kong tuparin yung pangarap ni tatay na mabilihan siya ng tractor. Kaya yung 7 buwan na sahod ko sa Facebook, doon napunta lahat. Actually, abonado pa nga sila. Kaya kung sakaling natuloy man yung day off ko ngayon, balak ko sana magpansit lang, tapos magpakain lang sa labas, sa mumurahing kainan, roasted, kabsa, ganon, para sa mga kaibigan kong marunong mag-appreciate ng mga munting bagay. Hindi gaya ng iba na pinakain mo na nga, i-judge ka pa. Sasabihin ang laki ng sahod mo sa Facebook, pero di nila alam yung responsibilidad na ginagampanan mo sa pamilya mo. Kung ano yung mga pinagdaanan mo, mga sakripisyo mo na kahit sarili mong pangarap binitawan mo. Akala siguro ng iba ang pagbablog easy money. No! Wag nating pagmumukaing madali yon. Dahil kapag vlogger ka, hindi lang oras, pagod, puyat, pawis at dugo ang puhunan mo. Kailangan mong ihanda ang sarili mo para sa emotional and mental breakdown na pagdaraanan mo. Yung tipong iuuntog mo na lang yung ulo mo para lang may pumasok na idea at makapag-isip ng bagong content at voice over. Ganun. Ganun kahirap maging ina. I decided long ago never to walk with anyone's shadow. Ba't naging the greatest love naman? Uy! Kaya ayun, sobrang grateful ako. Especially nung nag-thank you na sa akin itong mga workmate ko kasi iba talaga sila magpasalamat guys, nakakataba ng puso. May pa-shake hands pa, aakbayan ka pa nila, hahawakan yung dibdib habang nagsasabi ng thank you. Tapos kita mo talaga sa mukha nila yung saya na akala mo binigyan mo ng 1 milyon, ipinakain mo lang naman ng kabsa. Ganun sila mag-appreciate guys ng mga bagay. Kahit maliit man yan. Hindi ko sinasabing hindi tayo ganyang mga Pinoy ha. May kanya-kanya naman tayong way ng pag-appreciate sa mga bagay-bagay. Besides, ang contentment ay hindi naman yan dumidepende sa kung anong lahi meron ka, nasa pagkatao mo yan. At ayan po pala yung dalawang humabol, yung supervisor ko at saka sina Fan. Iniwan ko na sila dyan dahil babalik na ako sa selling area at may mga bibilangin pa ako. Huhulaan lang pala, charot. So, ganun lang po ako nag-celebrate on my birthday. Simple lang pero masaya at nag-enjoy ako. Bago mag-alas 3 ng umaga ay tapos na po kaming magbilang. Konting linis at ayos na lang ng mga kalat. Kaya nagpaalam na po ako sa kanila para umuwi dahil ito na naman yung plot twist. Meron po kasi akong schedule mamaya ng customer service training. Alas 2 ng hapon, Diyos ko. Kaya po ako umuwi ng alas 3. Di ko na inantay mag alas 5 pa dahil kailangan ko pang gumising ng maaga mamaya. Ano to patayan? Diyos ko.
At ngayon ay papunta na po kami sa Marriott Hotel para sa aming training or seminar ba? O di kaya orientation. Basta kung ano man ang tawag dyan. At syempre ayan, pupungas-pungas na naman akong papasok. Ikaw ba naman galing ng inventory madaling araw? Diyos ko, wala pang sapat na tulog. Ayan po yung mga kasabayan ko galing ibang branch. Marami pa yan, nauna na yung iba. At ngayon, andito na po kami sa Marriott Hotel. Tabi lang po ito ng Danube Acrabia branch. Ay nako, sana hindi po ako antukin habang nakikinig. Lalo't puyat pa, pag ganitong mga seminar kasi nakakaantok, 'di ba? Alam nyo yan. Ay, gapo naman ni sir. Saang branch ka? Papalipat ako. So pagpasok namin sa training room, hindi ako masyadong nakapag-video na kasi late na yung batch namin na dumating. Ayan na sila, ang dami na nilang nag-aantay. Galing iba't ibang branch. Tapos inisip ko din kasi baka bawal. May palapis at papel pa sila, tsaka patubig. So nung umpisa, parang inaantok-antok pa ako. Pero nung nagsimula na yung activity, Diyos ko, nabuhay na yung dugo ko ba? Lalo nung may pag-games sila, tapos kami pa yung nanalo. Ayan team 4, kami yung top 1. O diba? Akala ko nga nung umpisa, bawal mag-video, mag-picture. Hanggang sa sinabi ng trainer namin, you can take a video or picture, no problem. Ay, ba't di mo man sinabi agad? Kanina pa ako kating-kating mag-video dito, So ayan, sila po yung mga ka-teammate ko, 4 kami na nanalo para sa first activity. After nyan, nag-break kami for 30 minutes. So ganito pala yung training nila, may libre ding pagkain. Nako, kahit araw-araw akong umaten, kung ganito lagi, ang sasarapan ng mga pagkain guys. At wag ka, unlimited pa ang coffee at tea. Ay, ang pogi din ito taga-Asisiya. Parang gusto ko talaga magpalipat. Charot. Nagtimpla ako ng tea after kumain. Stop muna ako sa kape kahit gustong-gusto ko kasi kailangan kong matulog pag uwi. Agad-agad kasi wala pa po akong maayos na pahinga. At ayan yung pagkain na hinanda nila. Ubus na pala, di ko na videohan. Puro plato na lang natira. Shoutout pala dito kay Saif ba pangalan nito? Taga-Acrabia branch. Dating taga-Kubar Bakery section. Pati na rin po kay Charlie Put. Mga kilala ko tong mga to kasi nag-training sila sa Kubar bago malipat sa ibang branch. Pati na rin kay, nakalimutan ko na pangalan, basta taga-Acrabia din. So habang nag-aantay pa kami dumating yung mga trainer para sa second half, ako po muna yung nagturo sa kanila. Charot lang. Ang tagal man kasi nila bumalik. Sabi 30 minutes lang, 40 minutes na nakalipas, wala pa rin sila. Charot. Next set kasi ako guys kasi nag-enjoy talaga ako sa training namin na ito as in. Katulad niyan, may dula-dulaan pa, diba? Bawat grupo dyan may gaganap na customer, salesman, tsaka manager. Ako yung gumanap dyan na angry customer sa team namin. Kaso, di ko man na napabidyohan. And then, may pag-games ulit sila. Kami na naman yung nanalo. Team Pinoy, diba? Then after that, group picture na kaming lahat para sa remembrance. Sobrang nag-enjoy talaga ako guys, promise. Nagkamali ako ng expectation talaga. Yung akala ko boring na seminar, sobrang saya pala. Nabuhay yung dugo ko ba? Kaya maraming salamat po sa aming company for this memorable experience. Bago kami tuluyang lumabas sa hotel, shout out muna kay Jason ng Damam branch. Diba? Jason na naman. Ang dami palang Jason sa mundo. Akala ko 3 lang. Ay, ba't may paganon naman? Diyos ko, nakakaloka ito. Shoutout din pala doon sa crush ko. Damang branch din siya. Di ko nga lang alam pangalan. Nakalimutan ko. Paglabas namin, nag-picture taking ulit kami kasi may magandang view. At syempre, para may remembrance na rin ako doon sa mga crush ko. Ang dami kasing gwapo. Ba't sa Kubar walang ganito? Palipat na talaga ako. Charot lang. Antay ng service hanggang sa makauwi na. Sobrang saya. Yung feeling na para akong nag-perform ng isang birthday prod sa ASAP. Charot. Pag uwi ko sa bahay, natulog agad ako tapos para makapagtago na rin ba? Baka kasi pag nakita ako asa rin pa ako na magpakain. Charot. The next day guys, nung nakapagpahinga na ako, inaya ko na sila na kumain dito sa may Roasted Basam Sisiw. Medyo malapit lang to sa may accommodation namin. So ayan po silang lahat, nag-aantay na napakainin ko. Kilala nyo na yung mga yan, lagi-lagi na yung sa vlog ko. Lalo na si Gerald doesn't understand. Hindi sana ako magpapakain guys kasi sabi ko kapag hindi ako nagka-jowa before June 20, walang kakain. Kaso di ko talaga matiis si Gerald doesn't understand. So yun lamang po, hindi na ako masyadong nag-vlog dito sa kinainan namin kasi lagi-lagi naman na silang nakikita sa vlog ko. Nakakasawa na. Charot. Muli, ito po si Oliver Castro na nagpapaalalang learn how to appreciate small things in life. Be contented of what you have because if you do, every blessing that you will receive will become more than what you deserve for yourself. Maraming salamat po sa panunood.